Good day mga ka-stroke. Ayan, once again, this is Dexmenian Flores. Ayan, welcome to my YouTube channel. So, ang layunin po ng video ito ay para lang i-share ang mga ginawa ko para makarecover sa stroke. Kung bakit ako lumakas ng ganito ay sineshare ko sa inyo. So, samahan nyo ako hanggang sa uli. At for today's video, ay tatalakayin natin ay ang tungkol sa paglakad. So, bakit mabigat pa rin ang ating lakad kahit na ibebend na natin ang ating tuhod? Ayan. So, kasi ang cause niyan ay yung ankle ay hindi pa rin nabibigyan ng galaw. Especially kung ikaw ay hemorrhagic o ischemic na major talagang tumama sa iyo, ay napakahirap niyang pagalawin at may katagalan din ng progress. So, yan ang ipapakita ko sa inyo. Isa yan sa nagpagalaw sa aking ankle at kung bakit ako nakalakad din ng diretso. So, hindi man siya 100% ay nakakarating ako sa nais kong paroonan. So, samahan nyo ako hanggang sa huli at ipapakita natin ang mga ginawa ko. Ayan. So, once again, this is Dexmenian Flores and welcome to my YouTube channel. Ipapakita ko na po sa inyo ang pangunahing stretching kasi sa ankle ay yung ikaw ay magdi-4. Wait lang. Ayan, ganyan. Tapos si mama siya ng ganyan, na side to side. Ayan. Tapos yung paikot. Tapos clockwise. Ayan. Ginagawa ko yan. 20 repetition at 53 sets din. Para may ganyan siya. Hindi siya nagagalaw eh. So nabigyan ko siya ng galaw dahil sa mga ganyan masahe. Pero meron pang mas effective ako natuklasan. At ito ay ginagamit sa yoga ng mga ballerina, ng mga babae, para mabanat yung litid niyan. Ayan. So, maganda rin pala siya gamitin sa mga na-stroke para sa ankle. At ito yon. Ayan. Ito ay ang yoga flexibility na bumabanat sa litid. Ayan. So, mahalaga pala mabanat yung litid natin ng mga na-stroke. Lalo na doon sa mga hemorrhagic at ischemic na talagang napakatagal ng progress. So, ito po ang isang nagpagalaw ng aking ankle. Kaya, nakalakad ako ng maayos. Bagamat siya hindi 100% na perfect, at least nakakarating ako sa nais kong paroonan sa pamamagitan ng paglalakad. At ito ang malaki ang naitulong. So, ito na po mga ka-stroke. Nakakabit na po siya. Madali lang po siyang ikabit. Ayan. So, makikita nyo po, may mga butas siya ng mga layer na ganito, hawakan. Ayan. Yan po ay kung gaano kalakas mo siya, hihilahin. Ayan. So, ganito po ang gagawin natin. Ayan. Ayan. Tapos, kung magagamit nyo ng inyong affected arms, ay mas maganda. Siyang mismong ihihila nyo. Ayan. Pero kung hindi pa, hindi yung malakas na kamay. Tapos itong kamay na affected, ay hahawak natin sa tuhod para kontrahin ang pagtaas niya. So, ganito po ang gagawin. Ayan. Angat po natin ganyan. Ayan. Ayan. Pwede po natin gawin yan kahit 20 repetition o masigit pa. Ng 3 sets din ang gagawin natin. Ayan. Tapos pwede rin natin bilangan ng 5 seconds na nakataas, parang ganito. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5. Ulit. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Gawin natin yon kahit 3 sets. Kung kaya ng 10 seconds, mas maganda. Ayan. So, mas maganda kasi daman-daman mo kasi siya dito at saka dito sa binti. Kaya siguro, kaya gumaan din ng aking paa
Kaya nakatulong din siya para lumakad ako ng maganda. Tapos ang pinakahuli po, at ito ang isa sa aking paborito, at parang sa tingin ko, ito talaga ang umepekto. Ayan, iangat po natin siyang ganyan, nakadiretso po ang paa. Ayan, tapos iangat po natin ganyan. Ayan, mararamdaman niyo po dito, yung nababanat siya. Ayan, kaya yung ankle, mabibigyan din siya ng galaw. Ayan, so ganito po ang gagawin. Ayan, bibilangan din natin ng 5 seconds yan. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, so gawin natin yan ang 3 sets din. At talaga napakalaki ang may dudulot niyang ginhawa pag maglalakad ka. So mga ka-stroke, talagang walang halo pong biro ay malaki na tulong sa akin ng yoga flexibility. Ayan, gamit sa stretching. Ito yun, no? At saka napakadali niyang ikabit at bukod ron, napakamura pa niya. So ilalagay ko po dyan sa itaas ang link at saka sa comment section ay papakita ko rin kung paano nyo mabibili. Ayan, so ito po yun, no? Talagang malaki na itulong niya sa akin. Kaya nakalakad ako ng maayos. Dati, pag naglalakad ako, sumaside yung paa. Doon siya manggagaling sa gilid pag umakmak kasi yung aking kuko ay sumasalisod. Dapat, maunang pumatak ang sakong sa paglalakad. Ayan. So, ang nangyayari kasi sa atin, mga na-stroke, lagi siya nakababa at saka nakatabingi. So, pagka ginamit mo ito, mawawala yung pagtabingi niya at magiging diretso siya. At pag nabigyan siya ng galaw, paglakad natin, unang papatak ang sakong. Tapos, practicein natin ang ang paglalakad. At ikaw na rin ang makakapansin na gumagaan ang iyong paglakad. So, maganda ito. Yoga flexibility. Ayan. So, yun po ang aking video for today's. Pinakita ko po na ito talaga ang isa sa nagpalakad sa akin talaga. Parang mas mabilis siyang umepekto sa akin. Para sa akin, mas mabilis siyang umepekto sa ankle. Sa ankle exercise. Ayan, so basta malaga, tuloy-tuloy lamang tayo sa pag-exercise. Pwede naman tayo magpahinga, pero hindi ibig sabihin noon ay susuko na tayo. At pag tayo mawawala ng pag-asa, at importante din ang motivation at yung mabawasan ang galit mo sa dibdib, yung maging panatag ang loob mo, ay dyan, bibilis ang progress ng iyong paggaling. Dahil ang paggaling ay posible. Kahit gaano ka pa katagal, ako po ay 5 taon ng stroke survivor. Ayan, so ako po ay nakalampas din ng 6 months na sinasabing golden period. Ay nakuha ko rin po yan sa tiyaga at sa pakikipaglaban, gamit din ang lakas ng loob at tapang. At siyempre, sa pamamagitan din ng mga kasama ko sa bahay, kagaya ng pamilya, asawa, malaki rin ang naitulong niyan na talagang walang galit talaga. Ayan, so kailangan at saka ingat din tayo mga na-stroke sa paglalakad. Kailangan tingnan natin yung ating dinadaanan. At pagkatapos, kung pupunta tayo sa banyo, mahalaga rin na lagyan natin ng floor mat na goma yung ating banyo para for safety rin yun. Ayan, so maraming salamat. At sana ay nakatulong itong aking video na ito. At sana ay maging inspirasyon sa inyo. Basta lagi natin tatandaan na tayong lahat ay gagaling, lalakas, at titigas. So, thank you very much mga ka-stroke and have a good day.